Magandang araw po sa lahat na nakikinig sa inyong channel Kaklat. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Rico. Ang kwentong nais kong ibahagi sa inyong channel ay karanasan po ng aking tiyo Rod. Nang minsan niyang inasama ang pagkuha ng mutya ng tuway-tuway nang muntikan na magbunga sa pagiging baliw niya. Noong mga panahon na yun, nalaman niya na ang sanggol na lalaki ng kanilang kapitbahay ay namatay matapos itong may panganak. Ilang araw lang ito sa mundong ibabaw at namatay nang hindi naman lamang nabibinyagan. Nang dahil doon, nagkaroon ng interes tiyo sa tuway-tuway ng nasabing sanggol. Naisip niya, mas magiging makapangyarihan pa ang mutyang tataglayin niya. Sa kadahilanang iyon, nang may libing na ang bata sa sementeryo na malapit lamang din sa bayan nila, naghintay ang aking tiyuhin sa tamang oras upang makuha iyon. Upang hindi siya mapaghinalaan ng mga tao, madalas siyang tumutulong sa tagapangalaga ng sementeryo. Hindi naman siya nagrereklamo kahit mura lamang ang bayad sa kanya. Ang mahalaga kasi sa aking tiyo Rod ay ang makuha ang kanyang inaasam-asam ng mutya ng tuway-tuway. Huwag kang mag-alala, Rod. Darating din ang araw na bibiyayaan din tayo ng mga kaluluwang mga nakahimlay dito. Tiyak malaking swerte ang matatamo natin, sabi ng matandang tagapangalaga sa aking tiyuhin. Naagad naman itong tinanguan. Lihim siyang napangiti dahil alam niya sa kanyang sarili na malapit niya makamtan na kung ano man ang pakay niya roon. Kontintis na lang. Siguradong malapit na ang aking tagumpay sa pagkuha ng tuway-tuway mo. Sambit niya sa kanyang sarili. Dumating na noon ang araw na pinakihintay ni Tiyo. Abala siya sa paglilinis sa paligid ng libingan ng bata na may kung ano man siyang naramdaman lamig. Nagtaka si Tiyo Rod dahil tanghalin tapat yun at hindi naman malamig ang simoy ng hangin. Walang ano-ano. May nakita siya sa gilid ng kanyang paningin. Ano kaya yan? Bakit parang nakakasilaw? Natigilan siya sa kanyang ginagawa at nagulat siya na isang bata pala na nakatayo roon. Nakaramdam ng bagyang kilabot si Tiyo Rod nang malaman niyang ang batang naroroon ay kamukha ng batang namatay. Labi siyang nagtaka nang nakita niya nakakatayo ang batang naroroon. Gayon sa pagkakaalam niya ay kapanganganak pa lang nun ng bawian ng buhay. Kaluluwa ba yan? Sa halip na matakot, inisip yun na isang pahiwatig yun sa kanya. Tiningnan niya ang kaluluwa ng bata hanggang sa tuluyan na wala yun na parang usok. Mas lalo pang nanabik ang lalaki na makuha ang tuway-tuway ng bata dahil alam niyang lumipas na ang mga linggo at pwede na niyang buksan ang kabaong na yun. Kahit ilang buwan pa, maghihintay ako para makuha ko lang ang iyong tuway-tuway. Ngumisi si Tiyo Rod at nagpatuloy sa kanyang ginagawa. Saktong pagkatapos si Tiyo Rod na kanyang gawain, nakita niya ang mga pamangkin ng tagapangalaga ng sementeryo. Napansin nila ang aking tiyuhin at kinawayan nila yon upang lumapit sa kanila. Rod, sabayan mo kami para naman mawala. Sobrang pagod mo, sobrang trabaho. Wika ng isang lalaki. Subalit nang lumapit ang isang lalaki sa kanya at pinilit siyang sumali sa kanila, hindi na nagatubili pa si Tiyo Rod. Sige na nga, nakakaya naman sa inyo kung tatanggi ako. Nang makasama na si Tiyo Rod sa kanila, nagpasya na silang umpisahan ng kanilang inuman. Kung ano-ano mga bagay na ang inabot ng kanilang pagkakwentuhan hanggang sa nadako sila tungkol sa usaping agimat at anting-anting. Alam ba ninyo na maraming mutya at anting-anting na makukuha lamang dito sa ating paligid? Sabi ng isang lalaki na nagngangalang Mando. Oo nga, pero pasortehan nga lang. Hindi naman lahat nabibigyan ng mutya na galing sa kalikasan. Tugon naman ng isang lalaki. Tahimik lang noon si Tiyo Rod at napapatingin na lamang sa mga lalaking nagkukwento. Walang ano-ano ay lumapit ng bagya ang isang lalaki sa kanila. At alam ba ninyo na ang bangkay ng isang batang lalaki ay may mutya sa may bandang tuway-tuway niya? Talaga? Pero hindi ba delikado ang pagkuha niyan?
Sabat naman, Tio Rod. Nais niya kasi makakuha pa ng ibang impormasyon sa mga kainuman niya. Kaya nagkunwari siyang walang alam. Hindi tumugon ang mga lalaki. Ilang minuto pa ang dumaan. Muling nagwika si Mando. Pahirapan ng pagkuha niyan. Pero kung nasa kamay mo na, magkakaroon ka ng tagabulag. At kung nasa panganib ka, ay hindi ka mahuhuli ng kalaban mo. Kusa kang mawawala sa kanilang paningin. Umiling si Tio Rod. Mas nadagdagan pa ang kanyang pagnanasa na makuha ang tuway-tuway. Subalit, kinilabutan siya sa sunod na sinabi ni Mando. Pero, kung mahina ang loob mo, huwag mo lang pangarapin pa iyan. Baka kasi gambalaan ka ng multo ng may-ari ng tuway-tuway. Wika ni Mando. Napalunok na kanyang laway si Tio Rod. Hindi kasi niya inakalang pwede palang mangyari yon. Dahil sa mga narinig ni Tio Rod, nawalan siya ng interes sa tuway-tuway. Naisip niya na hindi dapat niyang ilagay sa alanganin ng kanyang sarili. At lalo pa, wala pa siyang nakikitang mapapangasawa. Pilit kinalimutan ni Tio Rod ang pagnanasa roon hanggang sa wala na sa utak niya ang tuway-tuway. Dumaan pa ang ilang buwan at nawala na sa isipan ng lalaki ang tuway-tuway. Subalit sa hindi niya inaasahan, bigla uli siyang nagkaroon ng interes doon nang managinip siya tungkol sa bisa ng nasabing mutya. Ang bangkay ng sanggol. Sigurado na naaagnas na yun at kita ng buto niya kahit na sa tuway-tuway man lang. Napangisi si Tio Rod dahil alam niya kung saan nakalibing ang bata at batid niya rin na hindi mahirap bungkalin ang lupa doon. Bumangon siya sa kanyang higaan. Napatingin siya sa relo at napailing nang malaman na mag-aalas 12 na pala yun. Ano kaya kung ngayon ako pumunta sa sementeryo? Natikilan ng biglaan si Tio Rod. Bumuhos kasi ang malakas na ulan kaya nag-alangan siya. Subalit nang tumila na yon, itinuring niya magandang pagkakataon na yun. Tsak na hindi ako mahirapan sa pag-ukay dahil ko saan ang pinalambot ang lupa. Para sa akin talaga ang mutyang yun. Wika niya sa kanyang sarili. Ng mga sandaling iyon, inanda na niya ang kanyang mga gagamitin. Ang pala, pati na rin ang kapote niya. Naisip kasi niyang baka umulan ulit at mabasa siya. Nagdala na rin siya ng flashlight at patalim. Baka kasi magkataon may ahas dun. Wala akong pandepensa sa sarili ko kung di ko dadalhin to. Sobrang tahimik na ng paligid. Nang lumabas siya, nakapatay na ang ilaw sa mga kabahayan. Kaya mas lalo siyang natuwa. Mas maganda nga to. Walang istorbo sa akin. Nagpatuloy siya sa kanyang paglalakad habang dala ang pala na gagamitin niya sa pag-ukay. Dahil medyo may kalayuan ang kanyang lalakarin, nabaan niya rin ang kanyang pasensya. Binilisan na niya ang kanyang paglalakad hanggang sa matanaw na niya ang sementeryo. Malapit na ako. Ilang sandali na lang, makukuha ko ng tuway-tuway. Halos manginig ang buong kalamnan ni Tio Rod dahil sa sobrang kasabikan. Nagpatuloy siya sa kanyang paglalakad hanggang sa makarating siya ng tuluyan sa gitna ng sementeryo. Dahil nakasara yun, umakyat siya ng pader para makarating sa bakuran na iyon. Pagkapasok ni Tio Rod ay nagulat siya dahil meron siyang narinig na ingay sa loob. Napakakunot noo siya dahil sa isiping baka may nauna na sa kanya. Sino naman kayo magkaka-interes sa mutyang yun? Tanong niya sa kanyang sarili. Naisip niya na baka isa sa mga pamangkin ng tagapangalaga ng sementeryong iyon. Kaya hinanda niya ang kanyang sarili. Sa akin ang mutyang yan. Hindi ako papayag na makuha ng iba yan dahil matagal kong binantayan ang libingan ng sanggol na yan. Inugutan niya mula sa kanyang tagiliran ng kanyang patalim at inihanda ang kanyang sarili. Nakahanda siya makipaglaban upang makuha ang mutya ng tuway-tuway ng bata. Habang naglalakad ang aking tiyuhin, patuloy siyang nakakarinig ng mga ingay. Dahil doon, saglit siyang natigilan. Sumilip siya at lumingon sa paligid. Noong mga panahong iyon, wala naman nakita si Tio Rod kaya labis siya nagtaka. May nag-iingay pero walang tao. Saan kaya nagtatago ang mga gunggong na yun? Upang hindi siya mahuli ng mga nag-iingay, nagpasya ang aking tiyuhin na magdahan-dahan sa kanyang paglalakad. Nang medyo malapit na siya sa libingan ng sanggol, gumihit ang ngiti ni Tio Rod nang makita niyang hindi man lamang nagalaw ang libingan ng sanggol.
Buti naman kung ganun. Talagang para sa akin ang mutyang ito. Wika niya sa kanyang sarili. Dahil wala naman siya nakikita mga tao doon, naglakad siya patungo sa libingan. At nang naandun na siya, kinuha na niya ang gamit sa paghukay. Sinimula na niya ang pakay niya sa sementeryong iyon. Nasa kalagitnaan siya ng kanyang paghukay nang may maramdaman siyang malamig na hangin na umiihip sa may bandang batok niya. Agad na nagtayuan ang mga balahibo sa batok niya. Ang mga sandaling iyon, walang ano-ano, ay nakarinig muli siya ng mga ingay. Subalit, ng mga sandaling iyon ay para bang mas malalim kesa sa una niyang narinig. Animoy nagmumula yun sa ilalim ng hukay at parang umaalingaw-ngaw pa. Teka, bakit parang papalapit ng papalapit siya sa akin? Tanong ni Theodore. Lalo siyang nakaramdam ng kilabot nang dahil doon. Nagpasya siyang umalis sa bahagi ng kanyang hinuhukay upang alamin kung saan nagmumula ang ingay. Naisip kasi niya na baka meron nakadaan doon at tinatakot lang siya. Nakailang hakbang pa lamang siya noon nung makita niyang unting-unting kumakalat ang mga usok sa paligid. Rinig na rinig din niya ang mga boses na iyon. Nung mga sandaling iyon ay parang nasa ilang di pa na lamang ang layo mula sa kanyang kinatatayuan. Sa isang pagkisap ng mata ni Theodore, nagulat siya na makitang maraming tao na ang nasa harapan niya. Inakala niya mga normal na tao yun. Pero nung mapansin niya nakalutang sila, parang mga usok lang din. Doon na napagtanto ng aking tiyuhin ng mga kaluluwa ang mga iyon. Anong gagawin niyo sa akin? Umalis kayo! Huwag niyo akong takutin! Sigaw ni Theodore. Napaatras na siya at makaraan ng ilang sandali, nagulat si Theodore nang biglang may lumitaw sa kanyang harapan na isang bata. Ay, agad niyang naalala ang batang kaluluwa na nagpakita sa kanya. Kaya napaihi na siya sa sobrang pangingilabot. At nang dahil sa takot, nabitawan ni Theodore ang kanyang mga kagamitan, maging ang kanyang flashlight ay naiwan niya nang tumakbo siya ng mabilis upang makatakas sa mga kaluluwa na iyon. Dinig na dinig pa niya na umuungol ang mga kaluluwa, kaya mas lalo niya pang binilisan ang kanyang pagtakbo hanggang sa makalabas na siya sa nasabing sementeryo. Magkakaroon din ako ng pagkakataon na makuha ang tuway-tuway ng batang yan, sabi ni Tio sa kanyang sarili. Inakala niya nakaligtas na siya sa mga kaluluwang iyon, kaya natigil siya sa kanyang pagtakbo. Subalit, nagulat na lamang siya nung makita ang mga iyon na nakalutang sa ere at papalapit na sa kanya. Wala nang nagawa ang aking tiyuhin. Tumakbo siya ng tumakbo kahit na madilim ang paligid. Wala siyang pakialam na kung madapa siya dahil patuloy siyang hinahabol ng mga nilalang na iyon. At kalaunan, naisip ng aking tiyuhin na tumuloy sa kapilya malapit sa kanilang baryo. Naisip niya na yun ang kanyang huling alas na para makatakas sa mga tumutugis sa kanyang mga kaluluwa. Pagdating niya sa kapilya, halos mabaliw na siya. Patuloy pa rin humahabol sa kanya ang mga kaluluwa at nakasara pa ang kapilya. Sa sobrang takot ng naramdaman ng aking tiyuhin, ay napalumpasay na siya sa lupa. Maawa kayo. Tantanan niyo na ako. Hindi ko nahahangarin na makuha ang tuway-tuway ng bata. Pangako! Sigaw niya. Halos madudumi na si Tio. Dahil sa sindak, paulit-ulit siya nagmakaawa hanggang sa mawala na lamang ang mga kaluluwa. Napabuntong hininga ang aking tiyuhin. Napahawak sa kanyang dibdib. Alam niya sa kanyang sarili na kung tumagal pa ang pananakot ng mga kaluluwang iyon, tiyak na aatakihin siya sa kanyang puso. Mamamatay siya nang nasa ganoong sitwasyon. At nang dahil sa nangyari kay Tio, hindi na niya inasampa na makakuha ng mutya ng tuway-tuway. Naisip niya na bakas tuluyan siya mabaliw dahil sa kanyang pagiging panatiko sa mutya ng tuway-tuway. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Kaklat.
Naway sana'y nagustuhan ng iyong mga tagapakinig